Nabisong ilang palpak na flood control project sa Quezon City. Ang ilan dyan, inabot pa raw ng ilang phase pero hindi pa rin tapos. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. 7 sa 15 kontratista sa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang may proyekto sa Quezon City. Ayon sa datos ng local government unit, ang 4.3 km San Juan River sa QC ang sentro ng humigit kumulang 10 flood control project ng DPWH sa lungsod. Pero matapos ang assessment ng LGU, may mga proyekto sa ilog na hindi makita pero umaabot ng 66 phases. Saan banda kaya yung phases 1 to 66? Ano po ba ito? Isang pako kada taon? Ayon sa QC Engineering Department, ongoing ang ghost project ng kontratistang YPR Gen Contractor and Construction Supply na pinondohan ng 145 million pesos. May isa pang flood control project na nasa 63 phases naman pero hindi rin makita kung saan banda mismo sa ilog. Ang kontraktor ng rehab ng flood mitigation structure na may 47.2 million pesos ang pondo, ang St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya na isa sa top 15 na kontratista sa listahan ni Pangulong Marcos. Ayon kay Mayor Joy, nasa 254 ang mga flood control project ng DPWH sa lungsod. Umaabot yan sa 14 billion pesos ang kabuang halaga. Higit 40 proyekto raw sa lungsod ang pare-pareho ng pondo mula 14 hanggang 94 million pesos. Yung contra cost ang medyo mahirap siyang maintindihan kasi originally bid ng contractor yan eh. So paano nangyari na pare-parehas yung bid tapos different contractors? Bukod dyan, may 5 proyekto pa sa Quezon City ang idineklarang kompleto pero hindi pa tapos sa actual site, gaya sa mga flood control project sa Pasong Tamo Creek na 2023 pa raw natapos ayon sa Quezon City Department of Engineering. 48 million pesos ang budget ng proyekto pero nang puntahan ng News 5 tila wala pa ito sa kalahati at nakatiwangwang ang mga materyales. Yes, I am convinced that there are anomalous projects. I have actually reached out to Secretary Bonoan with all honesty many times and he has not agreed to see me. Sinubukan naming kunin ang panig ng kalihim pero wala pa siyang tugon. Nauna nang sinabi ni Bunoan na wala siyang kinalaman sa mga anomalya sa flood control projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.